Ano naman natin gagawing controversial report na yan? Ang slow mo naman, Salvador. Ang linaw ng tinutumbok ni Boss Arnel. Kung walang pumapansin, di mo papansin. Pang-reporting. Tumigil ka nga, Oli. Ano naman kaya lulukin yung mga ganyan? Alam mo, sumunod ka na lang sa gusto ni Boss Arnel. Kung ayaw mong mawala ng trabaho. Paano pa nga ba? Tara, hanapin natin siguro may kinalaman sa kaso na to. Teka. Ang mindset, dapat mataas. Mataas ang atake, mataas ang ratings. Tama. Halika na, kaya mo yan! Tang, gusto ko na magbago. At malaki matutulong ng trabaho ito. Hindi lang sa'yo, pero magbabago rin ang buhay ng pamilya mo. 100,000 kada misyon, Gabo. 100,000 para maging miyembro ng Anino. Pag-iisipan ko. Salvador. Oh, Yun yung mga polis. rolling mo na. Ano, tara? Tukan mo yung kalbo. Eh, yung tumulak sa akin, maangas. Hoy, ano yan? Bakit kayo nandito? Papalo up lang kami tungkol doon sa demolusyon sa ginintuan lupa. Sir, anong ganyan na? Umalis na kayo. Walang kakausap sa inyo dito. Ayaw niyo magsalita. Kasi ayaw niyo mabuo yung pinagagawa ninyo doon sa demolisyon. Police brutality yan, pare. Gigil happy kayo, bro. Sandali lang ho, ano ba nangyayari dito? Ano pong, police brutality? Kami po ang nagpapatupad ng batas. Nakita naman ninyo, may court order po kami sa demolition na yan. Ano bang ginagawa niyo dito? Baka naghanap lang kayo nakaaway. Nandito kami para alamin ang totoo. Ngayon, kung gusto niyong malaman yung panig ninyo, edi pangalan ng hepe niyo, tawagin niyo. Santos, natawag si Colonel para makita nito kung ano hinahanap niya. Sige na. Nanakot pa ito. Sige. Sandali lang ho hintay po tayo. Oo, sige. Sir, nandiyan yung reporter na nasa demolisyon. Gusto raw kayo makausap. Talagang nanulubok yung mga yan, eh, no? Ganun ba? Eh di, subukan natin hanggang saan ang tapang ng taong ito, ha? Ayun na. Colonel, mga taga Manila Telebalita. Ganda gabi, Colonel. Baba mo yan, mag-uusap yung dalawa. Anong ganyan, sir? Napanood ko yung report mo. Salvador, tama? Tama, Colonel. Bakit ba naging violento yung pag-demolition nyo? Abuso yung ginawa ng mga bata mo, police brutality. Trigger happy yung mga tao mo, eh. Hindi totoo yan. Maximum tolerance ang ipinatupad namin. Ang mga taga-ginintuang lupa ang nang-upisang gumamit ng dahas. Maximum tolerance. May nabaril, may nasaktan. Police brutality yan, Colonel. Ang lugar na yon ay pugad ng lahat ng uri ng kriminal. Malamang nagkalat ng iba-ibang klaseng baril sa lugar na yon. Umaming kasi kayo sa mga pinagagagawa niyo. Sobra! Abuso! Makulit ka rin, ano? Ano makulit? Peace and order ang pinapatupad namin. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hinaakusahan mo ba? Police brutality yung ginawa mo! Hinaakusahan mo ba ako? Oo! Sinungaling! Oo! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Alam ko naman kung bakit ka nandito, eh. Gusto mong kumuha ng statement namin, tapos babaliin nyo, sisiraan nyo kami, at palalakihin ang issue.
Kanya naman talaga kayo mga taga-media eh. Naalam ko lang ang totoo! Gusto mo ng totoo? Oo! Walang police brutality! Halika! Halika! Sige na, lakad na! Grabe, Salvador. Ginulat mo ko doon, pare. Ang tapang mo. Ganon ang gusto ni Boss Arnel. Ako, sayang lang. Hindi ko na-videoan yung sagutan nyo. Sigurado ako, matutuwa si Boss Arnel nun. Usapan. Nakambul yun Muntik na ako mapahamak tapos hindi mo na i-record. Ano magagawa ko? Ayaw nila eh. At least nag-best effort ako. Hindi pwedeng wala tayong mai-submit kay Boss Arnel. Ito na lang. Kung wala tayong napalado sa nagpaputok ng baril, doon na lang tayo gumawa ng kwento. Sa tinamaan ng bala. Grabe naman. Nang dahil lang sa ilang bulok na pulis, ang dali nilang palabasin na lahat tayo masama na. Eh ginagawa lang naman natin yung trabaho natin Sumusunod lang tayo sa batas. Tapos tayo pa mamasamain. Babatikusin pa tayo. Hindi mo naman sila masisisi. Eh, marami naman talaga sa hanay natin ang bulok at saka mapang-abuso sa kapangyarihan. Tumpok nga ng kamatis Mahaluan lang ng isang bulok, magsisibulukan lahat. Kaya tayo, Estrella, ha? Patuloy lang natin gagawin kung ano yung mabuti para patunayan sa mga tao na meron pa rin matitinong pulis. Doon lang tayo sa tama, ha? Yes, ma'am. Teka, manap tayo dito. Baka nandito yung pamilya ng biktima. Miss, mga taga-telebalita po kami. Dito daw ho dinala yung mga biktima nung demolition sa ginintuang lupa. Opo, sir. Pwede po ba namin sila makausap? Hindi niyo po makakausap. Nasa ICU Pero, nandun naman po yung pamilya niya. Sige, punta po namin. Salamat. Kung ito yung pamilya ng biktima Ma'am, magandang gabi po. Ako po si Salvador Manalo. Sa Manila Telebalita. Gumagawa po kami ng istorya at nangyari doon sa demolition sa ginintuan lupa. Taga doon po kayo? Oo, taga-dulo kami. Kayo po ba yung pamilya nung nabaril? Siya po yung asawa ko. Ako po yung kapatid at saka siya po yung kinakasama nung nabaril. Malaking istorya po ito Kailangan malaman ng madami. So, pwede ko po ba kayong ma-interview? Oo, pwede. Para malaman nila kung ano talaga nangyari. Sige po, ma'am. Hanap po tayo ng pwesto. Doon po tayo. Kita po. Pops, nakumbinsin mo na ba? Pumayag na ba sa gabo? Ibalik na sa kulungan yan, Paps. Wala naman tayong mapapala dyan, Paps. Mahina loob Ang hindi ko nga maintindihan, Paps, bakit ba bilib na bilib kayo dyan? Oo nga, Paps. Sa lahat ng tao natin, yan ang pinakamahina. Ibigay mo na. Alam niyo na gagawin niyo. Uy, si Gabo. Gabo! Gabo! Kumusta tatay mo? Hindi umayos ang lagay niya. Gabo, nandiyan sila Pakito. Alam na niya ano ginawa mo kay Django. Kaya mag-iingat ka. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil kapag nag-cross ang landas namin, sila ang itutumba ko. Adang ka muna dito. Adang ka muna. Pasok ka muna dito. Kawawa naman si Gabo. Kalalaya lang. Nabagsakan naman ngayon ng isang napakalaking problema. Oo nga Hindi na matapos-tapos ang problema niya simula pa ng pagkabata, no? Lahat na lang ng kamalasan, namatay yung nanay. Ngayon naman yung ama nabaril. Tapos ngayon, tsak, pihadong hinahunting yan ni Pakito. Oo nga. Ako yung naaawa kay Gabo.
pag makaharap mo yung mag-ama, sigurado, isa sa kanila tumba. Oo, malamang. Ay, Ready? Okay na, ready. Okay, ma'am. Saksi po ako sa nangyaring karahasan, pagmamalupit na ginawa sa inyo ng mga kapulisan doon sa demolisyon na gininto ang lupa. Pinaglalaban lang po namin kung ano ang nararapat. May karapatan po kami na manatili sa gininto ang lupa. Tapos, basta-basta na lang po nila kami pinaalis para kami mga peste. Para po sa kaalaman ng lahat, ano-ano niyo po yung nabaril si Marudi. Asawa ko po si Rudy Magtibay. Kamusta na po siya ngayon? Nasa ICU pa po. Hindi pa po nagigising. Kailangan po mama-operahan pero wala po kaming pera eh. Napakabait po na asawa ko. Hindi ko po naiintindihan bakit po nila ginanito. Dahil po ba mahirap kami? Wala po ba kaming karapatan para mabuhay, para magmahal, para mangarap? Pinaghirapan na po naman namin kung ano yung tama. Alam naman po namin sa amin ang ginito ang lupa. Hindi ko po kakayanin kapag namatay po si Rudy. Ano po ang mensahe niyo ngayon sa ating mga manonood? Nakikiusap po ako sa inyo. Yung po may mga ginito ang puso. Nandito po kami sa Torres Medical Center. Kailangan po ba operahan ni Rudy? Kung may maitutulong po kayo kahit konti lang, nagmamakawa po kami. Parang awa niyo na po. Kailangan po mabubuhay ng asawa ko. Sige po, hindi na po namin kayo abalahin. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Salamat din po. Salamat po. Sensya na po. Thank you po. Salamat po. Ang buong akala ko, nakalaya na ako. Pero ang pagkakalaya ko pala, ay may hinihinging kapalit.
Di namin alam, Gabo. Wala na kita! Wala, Gabo. Sabi ng ating intel, maaari nating mahuli ang mga sindikatong sangkot sa gold smuggling case. Chinese New Year bukas, maraming tao sa Chinatown. Pero ang magli-lead sa atin, si Mr. Chan. Siya ang kilalang associate ni Victor. Victor Zafra alias Tigre. Confirmed. Bukas, magkakaroon ng transaksyon si Mr. Chan and it's likely with Victor Zafra. Itataon nila to sa Chinese New Year. Ngayon, maaaring hindi tayo sigurado kung talaga saan sila magtatransaksyon. O kung talaga magkikita ba sila bukas. Malaki ang Chinatown na. Ibig bang sabihin, susugod kayo na parang vlog? No, ma'am. Si Mr. Chan, alam po namin na may madalas siyang pinupuntahan doon. Isang bar. Jade Imperial. Posible. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin sigurado. Bolang kristal pala yung hanap. Maaaring hindi po namin alam kung ano pong mangyayari bukas. Pero isa lang masisigurado ko sa inyo. Ang buong team ay alam kung anong gagawin kahit anong senaryo ang mangyari. Magkakaroon ng exclusive party doon. Yun ang perfect cover nila para gawin ang transaksyon. Guys, this is our mission. Kinakailangan natin i-surveillance si Mr. Chan mula sa tindahan niya ng alahas hanggang sa makaalis siya. Susundan natin siya dahil siya ang magdadala sa atin kung saan magaganap ang transaksyon. Castor, Ralios, kayo na muna sa van. Kayo mag-surveillance ng paligid. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Guys, kailangan natin mahuli to si Victor Zafra. This might be our only chance. Talasan natin ang mga mata natin. Napakalaking isda ni Tigre. Hindi tayo po pwedeng mabigo. Yes, ma'am. I told you, she is prepared. Kilalanin niyo kasi kung sino ang amo niyo! Kuya! Kayo na ko pa napapasin na pinag-iinitan ako ng mga yan! Boss! Sparring kami! Sama to sa training, boss! Sumasagot pa kayo. Boss! 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 Tama na yan! Victor? Okay ka lang. Ayos lang ako, kuya. Uubusin mo ba mga tauhan natin? Mga pinapaalala ko lang kung saan sila dapat lumugar. Tapusin nyo na yan. May pag-uusapan tayo sa loob.
Ano to? 100 milyon lang ang halaga nito. Wala pa sa kalahati na napag-usapan delivery. Ano nangyari? Sir, according sa mga tao natin sa refinery, nagkaroon ng shutdown equipment, kinantalang production. That's bullshit. Alam na alam nila na marami ang naghahabol dyan, kaya dapat naghanda sila. Victor, sino ba ang unang mong pagbibigyan nito? Nagkausap na kami ni Mr. Chan. Magkikita kami bukas sa Chinatown. That's small time. I know, Ma. But 90% of that will go to Malaysia. After kay Mr. Chan, pupunta kami sa port sa Mindanao para ipuslit yung mga yan sa ibang bansa. Gusto ko yung pag-iisip mo yan. Very good. Lucas, lagi kang susunod sa kuya mo para matutunan mo ang pagpapatakbo ng negosyo natin. Alam na ni Lucas yan. Matagal na niyang ginagawa yan. Magtiwala ka lang sa kanya. Darating tayo dyan, darling. Pero sa ngayon, si Victor muna ang magpapalakad ng lahat. Lucas, lagi ka lang susunod sa kuya mo. Okay? Opo, Papa. Kapag binuksan mo ang video na ito, alam kong tinatanggap mo na ang misyon na ito. Ang mga lalaki nasa larawan na yan ay si Victor Zafra alias Tigre. Si Tigre ang pinuno ng pinakamalaking sindikato ng gold smuggling sa bansa. Marami silang mga pinadukot ng mga minero para sa mga illegal nilang pinahan. Marami sa mga ito ang namatay. Magkakaroon bukas ng transaksyon si Tigre kay Mr. Chan, isang negosyante ng mga alahas sa Chinatown. Ang mission mo, Kabo, ay dalhin mo sa amin si Victor Zafra ng buhay o patayin. Kapag nagawa mo ito, babayaran ka namin ng 100,000. Malaking tiwala ko sa iyo, Kabo, na magagawa mo ang misyon na ito.